nung siya ay nagkasala sa ating Panginoon. Hayaan po natin na let's continue po nung patuloy po natin nasain na maranasan din ng Panginoon sa ating kalagitnaan. As we sing, Come Holy Spirit, fall afresh on me. Hayaan po natin na ito po yung maging laman ng aming mga puso. Let's continue to acknowledge the presence of the Holy Spirit in this place. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Once again, come, Holy Spirit. Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Fill me with your power. Satisfy my needs. Oh, satisfy my needs. And only you can make me whole. So give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Only you can make me whole.
iyong Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami, Panginoon, at nagpapasalamat, Lord, sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon, at katapatan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Ama, dahil, Lord, minsan pa, Lord, na dinala mo kami sa iyong templo upang sambahin ka, Lord, purihin, sambahin at pasalamatan sa katotohanan. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil patuloy ka, Lord, nagbibigay sa amin ng pagkakataon, Panginoon, para maitaas ang iyong pangalan, ang iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, kaya naman, Lord, sa oras na ito, kami ay narito, nagsusumamo, nagpapakumbaba, Panginoon, at inaanyayahan namin, Lord, ang iyong banal na Espiritu na siyang bumaba at sumako po, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan. At Lord, hindi kilala namin po, Panginoon, ang aming mga pagkakasala, ang aming mga pagkukulang po, Panginoon, maging ang aming mga kahinaan. Kaya, Lord, patawarin kami lahat sa lahat ng aming nasabi, naisip at nagawa. At patuloy, Lord, na inaanyayahan namin na linisin kami at hugasan ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Nang sa ganun, Lord, kami ay marapat na makaharap sa iyo po, Panginoon, at kami ay malayang makapagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya ngayon pa lamang, Lord, i-prepare mo ang aming mga puso at aming mga isip. Nang sa ganun, Panginoon, kami, Lord God, ay patuloy mo mapuno sa pagsamba ka lamang, sa pag-alin, Panginoon, masatisfied na ang aming mga puso. Sapagkat po, Panginoon, kayo lamang ang aming kailangan. Ikaw lang ang Panginoon, Yesus, ang pupuno at pumupreso sa aming mga pagkukulang. Kaya maraming salamat muli. Punuin mo kami ng kagalakan po, Panginoon. Ikaw ang mataas, ikaw ang mapangakalan, at ngayon pa lamang, Lord, ay hinihiling namin po, Panginoon, na maluwalhati ka. Kaya, Lord, salamat muli. Maging, Panginoon, ang iyong mga anak po, Panginoon, na naririto, i-prepare mo ang aming mga puso sa pagkikinig ng iyong salita. Bigyan kami ng Espiritu mo, Panginoon, na masunurin po, Panginoon, ang unawang kabungan upang ang iyong salita, Lord God, ay itong aming tatanggapin at ito, Lord God, ay magamit sa aming pang-araw-araw na buhay. Kaya, Lord, maraming salamat at sa iyong lingkod, sa buhay po, Panginoon, ni Pastor Peter Roquel. Dalangin namin, Lord, na kayo ang kumilos at gumalaw sa kanyang buhay habang siya ay nangangaral, habang siya, Lord God, ay nagpapahayag ng iyong banal na salita. Punuin mo siya ng katulungan at anointing spirit. Let the double anointing spirit mo, Panginoon, ang siyang bumaba sa kanyang buhay at ikaw lamang ang makita. Itago mo po, Panginoon, siya sa iyong likuran at hayaan mo, Lord God, na gagawa ka pa rin ng himala at kapangyarihan sa matapos, Lord, namin mapakinggan ang iyong buhay at banal na salita. Salamat muli ang sa araw na ito. Dalangin namin po kayo, Lord God, na ang Diyos po, Panginoon, Lord, ang kikilos, Panginoon, hanggang sa matapos aming gawain. Kaya ngayon pa lang, Lord, ay dinideklara na namin, Lord God, ang katagumpayan. Dinideklara namin po, Panginoon, na kayo ang mga hari at Diyos na mga Diyos sa iyong gawain. At patuloy din namin sinasawata ang Espiritu ng gawa ng kami na hindi makapagmanipulate. Ikaw ang Espiritu na walang interes sa pagsamba, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Out in the name of Jesus. Alam ang mga kabulumihanan, kawalan ng gana sa paglilingkod sa Panginoon. Out in the name of Jesus. At Espiritu ng mga sakit karamdaman, alam ang kabigatan, problema. Out in the name of Jesus. Dito, Espiritu ng paglilintang, insidente. Out in the name of Jesus. At patuloy, Lord, na seluhan mo po, Panginoon, balutan mo ng banal mong dugo. At ang iyong pag-ibig po, Panginoon, pagkakaisa, ang siyang bumaba, ang siyang sumakop. At ikaw lamang, Lord God, ang maging sentro sa kabuuhan ng aming gawain. At Lord, maraming salamat muli at maingat na maingat kami sa iyo dinamalik ang mataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa iyong pangalan. In the name of Jesus, ang lahat po ng mga anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Amen. Sabi mo sa Psalms 149 verse 3, let them praise His name with dancing and make music to Him with timbrel and harp. Kaya ngayon pong umagang ito, let's continue to give the best offering of praise that our Lord Jesus Christ deserves. Amen po ba? Amen. Hallelujah.
away in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will sing. Oh, and this is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. Jesus. Oh, how could I fail to see that you are the love that rescued me? Oh, how could I fail to see that you are the love that rescued me? And all I am is devoted to you. Oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way. 'Cause so there is just one thing that I will sing. Let's continue to sing our cry, my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. Oh, this is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Oh, we desire more of you. The one thing, the one thing, the one thing that I ask is to be with you. Oh, the one thing, the one thing that I ask is to be with you. Oh, the one thing, oh, the one thing, the one thing that I ask is to be with you. The one thing, the one thing that I ask is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord. Oh, now and forever. It's more than a song. My heart desire is to be with you, is to be with you. Once again, this is my cry. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord. Oh, now and forever.
one living God. Lord, as the deer pants for the water, so our soul longs for you. And here now your people here is gathered to worship you, to give you praise and to honor your mighty name. So now, God, continue to bless our worship. Come on, church, let's continue to give glory to our living God. Let's sing praises. Let's give thanks, for He deserves our praise. He is worthy of our praise. And now we will worship Him in spirit and in truth. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. To you all the glory, honor, adoration, praises that you deserve, for you are worthy. Paalala sa atin doon sa 10 dalaga na kung saan ito po ay babalik ang Diyos sa oras na hindi natin alam. Kaya sinasabi ng Matthew 25 verse 13, maging handa. Prepare. Kaya makikita natin dito yung 10 dalaga, 2 uri ng paghahanda. Meron. Yung 5 ay matalino, naghanda sila, at meron pang daladalang ilawan, at merong extra mile na langis. At yung 5 naman ay mangmang, ay relax lang. So makikita natin na parang okay lang, malayo pa naman, hindi pa naman dumarating si Christ. Pero anong utos at turo ng Biblia ng ating Panginoon? Maghanda po tayo. Kaya nga sa buhay po natin ay huwag tayong maghahanda kapag kayong nandun na katulad nung ginawa ng 5 mangmang. So, nung dumating na ang lalaking kakasal, doon sila naging aligaga na maghanap ng kanilang extra langis. Kaya nung biglang dating nung lalaking kakasal ay wala sila doon. Bakit? Nandun sila sa oras ng paghahanap ng kanilang sulok, yung langis. Kaya nga, ngayong umagang ito ay nais kong ibahagi sa atin na kung saan yung pagpapaalab ng mga kaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. 3 po kasi yung ating sinabi last time, noong January, ay spiritual dynamic, physical capability, and financial stability. So nais ng Panginoon na tayo po ay lumago dito habang inaantay po natin ng Panginoon. Hindi po pwedeng yung ating physical ang siyang lumalago lang. Hindi rin pwedeng financial lang ang lumalago. Kailangan din lumalago din ang ating mga spiritual na pamumuhay. Hindi po natin pwedeng pabayaan ito, sapagkat ang Diyos po sa salita ng Panginoon ay nagpaalala na. Kaya isang aral po sa atin at paalala na huwag po natin kaliligtaan na maghanda. So ngayong umaga ay makibukas po tayo dito po sa aklat ng Timoteo, 2 Timoteo, 2 Timothy chapter 1, beginning verse 6 hanggang 14. 2 Timothy chapter 1, beginning verse 6 hanggang 14. Babasahin ko po siya sa English at pakita niyo, sige, may Tagalog pala. Okay, babasahin ko siya sa English at tingnan po ninyo sa Tagalog sa harap. For this reason, I am reminding you to fan into flame the gift of God that is within you through the laying on of my hands. Verse 7, for God did not give us a spirit of timidity, but one of power, love, and
discipline. Verse 8, therefore, never be ashamed of the testimony about our Lord or of me, His prisoner. Instead, by God's power, join me in suffering for the gospel, for the sake of the gospel. Verse 9, He saved us and called us with a holy calling, not according to our own accomplishments, but according to His own purpose. The grace that was given to us in the Messiah Jesus before time began, now, however, that grace has been revealed through the coming of our Savior, the Messiah Jesus, who has destroyed death and through the gospel has brought life and release from death into full view. For the sake of this gospel, I was appointed to be a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. That is why I suffer as I do. However, I am not ashamed, for I know the one in whom I have put my trust, and I'm convinced that He is able to protect what He has entrusted to me until the day that He comes. Hold on to the pattern of healthy teachings that you have heard from me, along with the faith and love that are in the Messiah Jesus. Verse 14, with the help of the Holy Spirit who lives in us, protect the good treasure that has been entrusted to you. Tayo po ay simandaling yumukot pumipit. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lakipan mo ng iyong kapangyarihan ang labi ng iyong lingkod na magpapahayag ng iyong salita. Kaya mong ang nais mo lamang sabihin ko ang patuloy na mabigkas ng aking labi. At patuloy na maunawaan ng iyong mga anak ang mga salita mo na kanilang maririnig at magkaroon ng pagkakilala, paglalim, paglago, at kalayaan, Panginoon, sa lahat ng gawa ng sanlibutan. Salamat po, kaya mong magsigaling ang iyong mga anak habang pinakikinggan ang iyong mga salita. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Fan into flame the gift of God. Fan into flame the gift of God. So tingnan po natin. Sa verse 6 ay makikita po natin dito na malinaw ang sinasabi diyan na ipinapaalala ko, ang sabi dito sa English, mas maganda siya sa English eh. Bagamat tayo Pilipino, so gagamitin ko yung salitang banyaga. Nandiyan naman po yan at unawain mo. For this reason, I am reminding you to fan into flame. Di ba nakakita na kayo ng nagtitihaw? Bakit kailangan paypayan mo kayo ano? Para magkalab-kalab. Para Magkalab yung apoy. mag-alab yung apoy. Di ba? Pagka mag-iihaw ka, meron siyang konting apoy, kailangan paypayan mo yan. Paypayan mo ng paypayan hanggang sa para ikaw ay makapag-ihaw na maayos. Subukan mo mag-ihaw nang hindi mo paypayan yan. Sindihan mo lang tapos kakapuranggit lang yung alab doon. Sa tingin nyo, ano kaya ang pwedeng mangyari sa iniihaw mo? Ha? Ilaw? Lalangawin pa. Kasi ang tagal na nakalatag doon no? Tapos marurumihan pa. Kasi wala siyang alam. Nakita nyo? Bakit si Apostol Pablo ay pinapaalala niya kay Timoteo na dapat nating paypayan yung ating mga spiritual na buhay na kung saan ito po ay
mula sa Diyos. Tingnan po natin, yung katotohanan po dito, yung the gift is of God. Amen? The gift is of God. Sinasabi rito, the gift of God that is within you. Bawat isa po sa atin, mula nung tanggapin natin si Kristo bilang personal na Diyos at tigapagligtas ng ating mga buhay, God gave us the gift of God. Amen po ba? Sabihin niyo sa katabi niyo, there is a gift God gave you. The gift of God, the gift is of God. Ano pa? Fan into flame. So, katulad ng sinabi ko kanina, paypayan natin yan. Kaya, si Paul ay, sinasabi niya, fan into flame the gift of God. Okay? Tingnan din natin, yung gift na ito ay na kay Timoteo. The gift is in Timothy. Na kay Timoteo yan. At ang gift na ito ay mula doon sa pagpapatong ng kamay sa kanya. Tingnan po ninyo, that is within you through the laying on of my hands. Ibig sabihin, ipinanalangin ni Apostol Pablo si Timoteo. And the gift of God is upon him. Amen po ba? Kayo po ba ay naipanalangin na? So tingnan po natin ito. Ibig sabihin, tingnan po natin yung truth about the gift. Yung katotohanan doon sa gift na ito o yung kaloob mula sa ating Panginoon, ito ay nagpapakita sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Bawat isa na tinanggap si Kristo na ipanalangin ay tumanggap na kaloob at ito po ay ang banal na Espiritu Santo. So the presence, the personal presence and power of the Holy Spirit. Ito yun eh. Kaya nga, makikita po natin yung pinananahanan ng Espiritu Santo. Ano ba ang bunga ng Espiritu Santo? Galatians chapter 5. Ano ang bunga ng Espiritu Santo? But the fruit of the Spirit is, Love. Tingnan natin. Galatians chapter 5 verse 22. Yan. But the fruit of the Spirit is love. Ibig sabihin niyan, ang isang pinananahanan ng Espiritu Santo ay merong pag-ibig sa puso. Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, 23. Gentleness and self-control. So bakit kaya ibinigay ng Diyos ang gift na ito sa atin? The presence and power, the personal presence and power of the Holy Spirit. Bakit yan ibinigay sa atin? Sapagkat lahat ng mga tumanggap
doon sa tinatawag na gospel. Gusto ko pong makita po natin ito, itong ating pong passage, na makikita natin dito yung gift, yung banal na Espiritu Santo, at maging yung gospel na tinanggap natin. So paano natin tinanggap ang Diyos? Sa pamamagitan ng gospel. Sino po rito ang nakarinig ng gospel? Taas ang kamay. Narinig po ba ninyo ang gospel? Yes. The gospel, pag sinabing gospel, it is about Jesus Christ. The birth, the life, the birth, the life, the death, and the resurrection of Jesus Christ. So dito makikita natin yung pagkakaugnay nito. At ang lahat ng mga naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, you will suffer a lot. Meron pong mga suffering. Kaya huwag ninyong iisipin na kayo ay nakakilala na sa ating Panginoon, wala kayong suffering. Amen? Kaya nga tayo pinagkalooban ng Espiritu Santo. Amen. Kaya nga dito, si Apostol Pablo ay nagpapakita ng kanyang otoridad kay Timoteo na kung saan paypayan mo. Baka mamaya po sa bawat isa po sa atin, aandap-andap na po yung gift of God na nasa atin. Amen po ba? Nais ng Panginoon na bawat isa sa atin ay talagang makita yung manifestation of the power of the Holy Spirit. Yung gift na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya kapag ka ang isang Kristiyano, makikita mong lalata-latayan at hindi mo makita na yung sinasabi ng Biblia na bunga ng Espiritu Santo. Dito nga po, 4 lang yung sinabi ni Paul dito eh. Sa verse 7, tignan niyo yung niya. 4 lang yung sinabi ni Apostol Pablo rito. Sabi niya rito, for God did not give us the spirit of timidity, fear, takot. Tingnan po natin yung 4 na yan. For God did not give us spirit of timidity, but one of power, love, and self-discipline. 4 ang makikita po natin dito sa verse na ito, hindi po tayo binigyan ng Diyos ng takot. Kung hindi, tayo po ay pinagkalooban ng ating Panginoon na kung saan tayo po ay patuloy na magkaroon po ng courage. Amen? Not fear. Alam niyo po ba na sa panahon ngayon, lalong-lalo na ngayon, maraming mga Kristiyano natatakot kung ano ang mangyayari sa buhay. Paano na kaya? Paano na kaya to? Ano kaya? Ang daming kinatatakutan sa buhay. Tandaan ninyo, we have the gift. We have the power of the Holy Spirit. We have the Holy Spirit. We have the presence of God. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo kanina, bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Diyos ng kaloob. So we have the Spirit of God. Kaya nga, I don't think so na ang isang Kristiyano ay manghina, manlupaypay, at tumigil sa kanyang pananampalataya.
It is a reminder for all of us na kung saan paypayan natin. Amen? Sabihin niyo sa katabi niyo ulit, paypayan mo ang iyong kaloob. Hindi po takot ang ibinigay ng Diyos sa atin. Tandaan ninyo, alam niyo po ba na sa ibang bansa, dahil sa pagkakilala nila kay Kristo, napanood ko yung yung The Martyr. Grabe yung mga kumilala kay Christ, talagang winawasak yung mga mukha nila, sinusunog sila ng buhay, pinupugutan ng ulo yan at the same time talagang papatayin ka sa harapan ng anak mo. Or yung anak mo naman ang papatayin. Hindi ba natin nararanasan dito yun? Iba pa ang nararanasan natin, magaan-gaan pa kesa sa kanila. Pero dito, napakagaan pa. Wala ka lang isaing. Parang napakabigat na suffering na sa atin yun. Wala ka lang ulam, napakabigat na suffering. Wala ka lang pera, napakabigat na suffering. Hello? Doon hindi eh. Talagang sinusunog sila. Pinapatay sila. At the same time, ang mga unang Kristiyano, si Apostol Pablo. Alam niyo po ba ito si Apostol Pablo ay nakakulong dahil sa gospel. Dahil sa pagkakilala niya sa ating Panginoong Jesucristo. At makikita po natin yung alab ng kanyang pananampalataya ay hindi nagbago in spite na merong suffering. Sometimes ang mga Kristiyano ayaw ng suffering. Ayaw ng nahihirapan. Hello? Ayaw ng nahihirapan. Na konting pagod lang, ayaw na. Nagkasipon lang, ayaw na. Di ba? Maraming mga dahilan. Pero tandaan ninyo, ang isang Kristiyanong nag-aalab, kahit ano ang kanyang nararanasan, hindi mo mapipigilan yan. Kaya nga yung isang missionary na umaten sa atin no anniversary, grabe yung kanilang experience doon. Pero nung unang punta niya doon, pagpunta niya doon, sinabihan siya na mag-stay ka muna sa loob ng kuweba. Ang tagal niya sa loob ng kuweba. Kasi bakit? Ang mga tao doon sa kanyang pinuntahan sa Lao, mga cannibal. During that time, yung oras na yon ay panahon ng paghahanap nila ng pagkain. Kaya ang sabi sa kanya ng Holy Spirit, diyan ka muna sa kuweba. Mag-stay ka muna diyan. Kaya itong missionary na ito ay nag-stay siya doon. Nag-stay siya doon. At sa kanyang pag-i-stay doon, siyempre, nasa loob ka ng kuweba, anong kakainin mo doon? Pero nakasurvive siya. Ngayon, sinabihan siya, mga ilang, 3 buwan yata siya doon. Pagkatapos noon, ay lumabas ka na. At paglabas niya, nagpunta siya sa isang village. Sinalubong siya ng mga tao. At pagsalubong sa kanya ng mga tao, may daladalang pagkain.
inalok siya ng pagkain, kinausap siya ng Holy Spirit ulit. Nung pinapakain siya, kainin mo. Kainin mo. Kinain niya. Pagkatapos niyang kainin, natuwa sa kanya yung mga tao. Niyakap siya at, you are with us. You belong. Sabi niya, you belong. Kaparehas ka namin. Kasi alam niyo po ba kung ano yung pagkain na pinakain sa kanya? Tao. Kaya yung respect nila sa kanya, yung oras na yon, kung hindi niya kinain yon, pwede siyang maging pagkain. Kasi pag hindi niya kinain yon, kakainin siya. Okay? Kaya makikita po natin dito, kapag ikaw ay kumilala sa Panginoon, at ang mission ng missionaryong yon ay ipahayag si Christ. Sige nga, tingnan nyo nga, kung ikaw ay merong takot sa puso, pupunta ka pa ba ron? Hindi tayo binigyan ng takot ng Diyos. God did not give us the spirit of fear. Amen po ba? Hindi tayo pinagkalooban ng Diyos ng espiritu ng takot, bagkus spirit of courage, na kung saan haharapin mo kung ano man yung pwedeng mangyari sa'yo. Because of the gospel, because of Christ. Dahil sa pananampalataya mo, hindi ka natatakot. Amen po ba? Hindi ka natatakot. Anuman yung dumating. Kasi alam niyo po ba ang gospel? There is power in gospel. Yung gospel na narinig natin, yung gospel na tinanggap natin, ito yung gospel na kung saan nagliligtas. Kaya nga yung sinasabi ng Romans chapter 1 verse 16, for it is the power of God unto salvation. Kaya nga dito, meron tayong kapangyarihan eh. Amen po ba? We have the power of God. Hawak natin. Nasa atin. Kaya nga tignan po ninyo yun, no? Hindi siya natatakot. Wala siyang takot. Okay? Yung power na meron po tayo, it is in the gospel. Nakita niyo po ba? Tingnan niyo, because it is God's power. Kaya nga yung meron tayo, tandaan po ninyo, hindi siya fear, but courage, and we have the power. Amen po ba? Meron po tayong kapangyarihan. Minsan, takot tayong ipangaral si Christ. Alam niyo po ba kahapon, ay nasa Nueva Vizcaya ako? Halos lahat ng bisita doon ay mga entitled. Mga attorney, piskal. Pinangaral ko po ang ating Panginoong Jesucristo sa harapan nila. Doon sa kasal, I share Christ. Hindi ako natakot kahit anong sabihin nila. I share Christ. Why? Because the gospel, it is the power of God unto salvation. Kapangyarihan yan ng Diyos para maligtas ang tao. Why fear? Bakit ka matatakot? Ibahagi si Christ. Amen po ba? Paypayan po natin yung pananampalataya natin. At paano natin ibabahagi si Christ?
sa pamamagitan ng buhay na meron tayo. Kristiyano ka eh. Dapat nakikita si Christ sa buhay natin. Dapat nakikita si Christ na tayo ay niligtas. Amen po ba? Naligtas nga tayo, hindi naman nakikita yung kapangyarihan ni Kristo. Parang hindi ka pa rin ligtas. Para ka pa rin nananahan doon sa kasalanan. Mga kapatid, ang taong naligtas, ang taong pinagkalooban ng Diyos ng kanyang kapangyarihan at ng Santong Espiritu ay hindi nananahan sa kasalanan. Alam niyo, habang tinitingnan ko po itong mga word na ito, lalong nag-aalab sa puso ko na kailangan nating paypayan yung pananampalataya na meron tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Dapat makita, Kristiyano tayo. Ano pa? Love. Yung bang pag-ibig ni Kristo na tinanggap natin ay nakikita ba sa ating mga buhay? Meron ba tayong pag-ibig? Balikan po natin yung sinasabi sa verse 7 ng 2 Timothy chapter 1. Courage, power, love. Tandaan po natin, yung first love na kung saan naranasan natin sa ating Panginoon, nung ating tanggapin siya, hahanapin ng Diyos yan sa atin. Amen po ba? Hahanapin ng Diyos yan. Bakit? Tingnan po ninyo, oh. Sa Revelations chapter 2, verse 4. O verse 3 muna. Tingnan muna, 3 and 4. Ang sabi rito, alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin. Hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Kapain nga natin yung puso natin. Kapain natin. Kamusta kaya yung tibok niyan? Tumitibok pa kaya? Ano bang tibok? Tugudug. Tugudug. Kaya, tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug. Anong klaseng tibok meron yan? Tingnan nyo, ang Panginoon nagtatanong siya, sabi niya, alam niya kung ano yung sipag, yung sigasig, yung ginawa natin, hindi tayo sumuko sa pananampalataya. Pero, ang tanong ng Panginoon, sabi niya, subalit may isang bagay na ayaw ako sa iyo. Sabi niya, ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Mga kapatid, bakit kaya nasabi ng Panginoon ito sa Church of Ephesus? Sa bawat isa po sa atin, tayo po ang nakakaalam niyan kung paano natin ipinamana sa Diyos yung unang pag-ibig na yan. Paano mo ipinakita sa Diyos? Alam niyo po ba ang mga unang umiibig sa Panginoon, hindi mo yan mapipigilan. Kahit hirap na yan, hindi yan mapipigilan. Kahit pagod na yan, puyat yan, hindi yan mapipigilan. Kahit gutom na yan, hindi yan mapipigilan. Bakit? Love. Kaya nga ang Panginoon, no? Sabi niya sa verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisiyan mo at talikuran ang mga masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong
ilawan. It's a reminder. Pag hindi mo pinaypayan yung kaloob na meron ka na ibinigay ng Diyos sa'yo, mula sa Diyos, ikaw ay ipinanalangin. Mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, pagsisihan mo yung mga masasamang gawa. Ano yun? Nalalamig na yung dati at unang pag-ibig. Amen po ba? Self-discipline. Balik natin dun sa ano kanina. 2 Timothy chapter 1. Self-discipline. Verse 7. Alam niyo po ba na hindi tayo madidisiplina spiritually, hindi tayo madidisiplina physically, hindi rin tayo madidisiplina financially kapag hindi ka nagkaroon ng self-discipline. Kailangan mong i-work out yan. Amen po ba? Ang kaligtasan natin, hindi po yan pwede kang sumabit. Ang paglago mo ay hindi yan nakasalalay kay pastor. Ikaw mismo, kailangan meron kang kasigasigan, meron kang gagawin sa sarili mo. Yung financial mo, hindi rin yan nakasalalay kay pastor. Nakasalalay din sa iyo yan. Maraming turo na ang narinig natin, maraming aral na sa banal na kasulatan ang narinig natin sa ikalalakas, ikatatatag, ikalalago ng ating mga buhay. Ikaw na ang may problema kapag hindi mo naranasan ang paglago. Self-discipline. Nung Thursday, personal development. Hindi ka magkakaroon ng excellence kapag hindi ka nagpursige. Parang yung napanood ko kanina madaling araw, yung post nung pastor tsaka yung isang si Katuro ba yun? Sabi nung pastor, attend ka, sabi niya sa tricycle driver. Pastor, kailangan kong maghanap buhay. Pastor, kailangan ko talagang tapusin to. Tapos mamaya, pag uwi ko, maglalaba pa ako, paglalabayin pa ako ng misis. Sabi niya, o ano ang prayer request mo? Sabi niya, Pastor, prayer request ko na, sana makarating ako sa langit. Sabi ni Katuro, dito nga, ang lapit-lapit ng simbahan. Hindi ka makapunta. Di mas lalo na sa langit. Ang layo-layo nun, sabi niya. Tama nga naman. Marami gusto pumunta sa langit. Ano naman ang ginagawa? Di ba? O, tanungin mo yung mga iba. Gusto niyo ba sa langit? Opo. Lahat gusto sa langit. Pero ang tanong, kamusta kaya ang ginagawa? Diba? Tama naman si Katuro. Yun yung nagbablog sila ng ganong gospel. Sana ganon yung mga binablog ng mga natin, mga kapatiran, kaysa doon sa sayaw-sayaw na TikTok. Ting-ting-ting, ting-ting-ting, ting-ting-ting. Kung ano-anong mga pinagsasayaw doon sa Mga kapatid, lahat ng ginagawa natin, let God be glorified. Amen? Hello? Mag-post ka sa Sa post. Kaya nga, nung papunta ako ng ang daming nag-comment sa akin. Tignan nyo mukha ko pa lang yung pinost ko.
Nag-comment kaagad, pati yung mga kaibigan kong mga pulis, sabi niya, Pastor, ang sad naman ng mukha mo. Hindi kasi, nagpicture lang naman ako dahil papunta ako ng Nueva Vizcaya nung araw na yon. Hindi ko naman intention na. Kasi pagsakay ko, nagpicture ako. Pero talagang kulang ako sa tulog nun. Kaya tignan ninyo, post lang ng mukha yun, ang daming ano. Di ba? Kaya nag-post ulit ako na nakangiti na ako. Mga kapatid, mahalaga na kung saan makita natin to. Self-discipline. Amen? Gusto natin lumago. Ikaw yan. Work it out. Amen? Gusto mong maging malakas. Work it out. Amen po ba? Marami nang nakasulat sa banal na kasulatan kung ano yung mga dapat nating gawin para ikaw ay lumakas. Amen? Ano yan? Alam niyo po ba na 2 po yung nakita ko na kung saan mahalaga para sa akin bilang pastor. The gospel, the word of God, and prayer. Pero bilang Kristiyano, kailangan din po natin ng tinatawag na fellowship para lumago tayo. Merong 5 steps to Christian growth. Prayer, word, fellowship, worship, service. Paglilingkod. Alam niyo, sa totoo lang, kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, naglilingkod ka, meron kang ginagawa sa loob ng simbahan, takot kang gumawa ng kasalanan. Kasi bakit? Pero mo tatayo ka, haharap ka sa mga tao, haharap ka sa harapan ng Panginoon. Mananalangin ka talagang, meron ka talagang pagpipigil sa sarili. Amen? Hindi ka, parang kinokontrol ka ng Panginoon Kasi babad ka sa panalangin, babad ka sa salita ng Diyos. Makikita niyo yung kaibahan pag naglilingkod ka. Kasi hindi ka pwedeng hindi manalangin, hindi ka pwedeng hindi magbasa ng Biblia. Amen? Kaya kapag naglilingkod sa Panginoon, sabi ng Biblia, malaki ang kaibahan ng mga naglilingkod at hindi naglilingkod sa Diyos. Kaya kung ako sa inyo, maglingkod po tayo. Tandaan niyo ang paglilingkod sa Diyos, hindi naman po dito lang sa church. Maraming paraan ng paglilingkod sa church. Sa bahay. Masipag ka ba sa bahay? Masibag pa tayo sa bahay. Baka sa bahay, wala naman tayong ginagawa sa bahay. Di ba? O paano mo pinaglilingkuran ng Diyos? Tatamad-tamad ka sa loob ng bahay. Sa trabaho, yung paglilingkod sa mga trabaho natin, yung kung saan tayo nakapaloob, yung ginagawa mo ng buong puso yan, at talagang na hindi doon sa amo mo, kundi para nang sa Diyos. Di ba? Pag naging tapat ka doon sa amo mo, pinagbuti mo yan, naglilingkod ka sa Panginoon. Pag-aaral. Pinag-aaral ka ng magulang mo, dapat pagbutihin mo. At nasa school ka, sundin mo kung ano man yung sinasabi ng teacher. Huwag mo lang susundin yung masama. Naglilingkod ka sa Panginoon. Sa church, ano man yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin, gawin natin. Sabi nga, kung ikaw ay tagapaglingkod, maglingkod ka ng buong galak. Talagang masaya yung paglilingkod mo. Gawin mo. Amen? Hindi napipilitan, hindi ka nagre-reklamo. Kung ikaw naman ay pinagkalooban ng Panginoon ng maraming kayamanan, edi magkaloob ka ng bukas ang puso. Amen? Magbigay ka. Hindi yung biniyayaan ka ng Panginoon, ang damot-damot mo, napakakuripot mo, parang yung pera mo nandito sa balat. Kailangan mong kumuha ng tiyani, tsatsaniin pa. Alam niyo ba yan?
Yung salitang kanto, ditchani yan. Ditchani ang pera niyan. Ibig sabihin nun, makunat. Oh, makunat. Ditchani yan, kinukuha mo pang ganun. Oh. Ang hirap hugutin nun. Alam nyo, ang taong mapagbigay, mabilis yan. Parang si Fernando po. Mabilis bumunot. Di ba? Mabilis bumunot yan. Malakas ang pakiramdam. Alam niya kapag may pangangailangan sa paligid niya. Amen? Totoo yun. Hindi mo na kailangang i-memorize pa. Yung taong mapagbigay, kusa yan. Ang bilis niyan. Hindi mo yan pipilitin. Dahil nasa puso niya yon. Amen? Self-discipline. Gusto po natin maglingkod sa Panginoon, ikaw yan. Kung sa pangangaral, mangaral ka. Ibahagi mo si Christ. Pagbutihin mo, pagusayan mo. Kung ikaw ay nagpapaawit, tumutugtog, mga kapatid, gift yan na mula sa Panginoon. Talent yan eh. Binigyan ka ng Panginoon ng talent. Ano man yung talentong meron ka, gamitin mo. Amen? Huwag mong sayangin yung talento na meron ka. Pinagkalooban ka ng talento dyan, ikaw ang dapat na magpresenta ka na dyan. Gawin mo kung ano yung ikagaganda. Hindi ka na kailangan pilitin pa kasi alam mo na yun eh. Amen? Ay, hindi ako pinapansin. Tandaan ninyo, huwag kayong papansin. Ang mga lingkod ng Panginoon, hindi papansin. Kahit hindi ka pansinin, go! Lumapit ka. Tandaan ninyo, kapag willing ka, hindi ka man pansinin, pumunta ka. Alam niyo po ba na si Don Moen dun sa, yung bayista niya before, nagpa-practice yun. Pero hindi pinapatayo ka agad ni Don Moen, hindi niya pinapansin. Pero alam niyo itong kahit na hindi siya pinapansin, andun pa rin, nagpapapansin. Alam niyo isang karakteristik ng willing kang magpagamit sa Panginoon, ikaw mismo ilalagay mo yung sarili mo doon sa kung saan gusto mong maghamit ka ng Panginoon. Pero pag ayaw mo, alis ka talaga. Pababayaan mo yan. Hindi mo yan gagawin. Kaya nga dito, God did not give us the spirit of timidity, fear, but power, love, and self-discipline. Ngayon, paano tayo lalago? Sabi nga, paypayan mo. Nasa iyo na yan. So ito pong pinakita ni Apostol Pablo na ito na 4 na katangian na kung saan kailangan nating paypayan yung gift na ibinigay ng Panginoon sa atin, yung kaloob na ibinigay ng Panginoon sa atin. Tanggalin natin yung takot. Merong kapangyarihan na nasa loob natin na ibinigay ang Diyos. I can do all things through Christ who strengthens me. It's not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. I have given you authority to trample down snakes and scorpions and all the powers of them, and nothing can harm you. Mga kapatid, ang daming salita sa Biblia na tayo po ay pinagkalooban ng Diyos. At tingnan po ninyo, huwag nating ikahiya yung testimony ito na tayo po ay patuloy na nakakilala sa Panginoon. Ipakita po natin sa pamamagitan ng mga ginagawa po natin. Amen? Ipakita natin. Alam niyo, sa totoo lang, galing pa ako ng Nueva Vizcaya.
Kararating ko lang kaninang 4:00 ng madaling araw. 4:00 ng madaling araw. Nagbiyahe ako mula sa Tarlac, Nueva Vizcaya, Tarlac, then sumakay ako ng bus papunta rito. Then nagtaxi ako pauwi sa bahay. 4:00. Eksakto. Then natulog lang muna ako saglit pagkatapos bumangon. Ito pa yung suot ko eh. Nagpalit lang ako ng panloob. Hindi hadlang ang pagod. Hindi hadlang yung puyat. Hindi hadlang yung nararamdaman natin para hindi mo sambahin ang Diyos sa araw ng pagsamba. Amen po ba? Fan into flame. Kaya tingnan po ninyo, yung testimony na kung saan yung gospel na tinanggap po natin ay wag ho nating hahayaan. Bawat isa po sa atin ay dadanas talaga ng suffering. May mga pagsubok. At yan po ay katotohanan. At kapag tayo po ay dumadaan sa pagsubok, tandaan nyo palagi, merong 3 test of faith ako laging sinasabi sa atin. Ano to? Circumstances. Malaki, maliit, mabigat, magaan, matagal, maiksi. Di ba? Yun yung circumstances. People. Sa bawat tao na nakakasalamuha natin, tandaan nyo palagi, test of faith yan. Pag nakasalamuha mo yung tao, matitest yung pananampalataya mo dyan. Matitest yung pananampalataya. Iba't ibang taong makakasalamuha mo, may test of faith yan. Kaya hindi ka dapat mabago ng tao. Sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa pagtitiwala kay Kristo. Amen? Kaya nga si Christ pero mo, hinahanap ng Diyos. Ibalik mo yung unang pag-ibig. Kaya dito, suffering. Mga kapatid, katotohanan yan, we will suffer a lot. May mga pagsubok tayong mararanasan. Kaya nga, katulad yan, sabi ng Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed. Hindi natin ikahihiya. Amen? Patuloy po nating ipahayag sa pamamagitan ng buhay. Mga kapatid, itong buhay nating ito. Tingnan niyo po akong maigi. Tumingin po kayong lahat sa akin. Lahat kayo tumingin po kayo sa akin. Pay attention. Yung buhay na meron kayo na binago ni Kristo, yan yung dapat na nakikita sa atin. Kasi nandiyan yung power ng Diyos yung gospel. Tinanggap na natin, I have been crucified with Christ. Kumbaga, ipinako na ako patay na ako. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na. Amen? We live, we move, we exist because of Him. Hindi na tayo. Kaya tandaan po natin, ang dapat na makita sa atin ay si Kristo. Katulad nung sinabi ni Paul kanina yung 4, courage, power, love, and self-discipline. Mga kapatid, bakit pinapakita ng Diyos ito? Alam niyo ba, bakit kailangan natin ng power? Bakit kailangan natin ng courage? Bakit kailangan natin ng love? Kasi sa daigdig na ito, pwedeng mabago yung pag-ibig natin sa Diyos. Pwede kang umibig sa material na bagay. Pwede kang umibig sa tao, sa mahal sa buhay. Pwede kang umibig sa sarili mo at kalimutan mo ang Diyos. At tandaan natin, maraming mga principalities, wickedness in the high places na pwedeng humadlang sa atin.
Kaya there is power. And even courage to face the suffering. Na lahat ng mga suffering na nararanasan natin, kailangan natin ng tinatawag na courage. Hindi takot. Amen po ba? Ay, natatandaan niyo po ba yung isang pinagkalooban ng talento? Yung 100 yata na denaryo? Yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 2, 5,000, 5 talent, 2,000, 2 talent, at yung isa, 1. Tingnan nyo, anong meron yung 1? Yung 2, talagang pinagsikapan nila, pinagtrabahuan nila, lumago yung kanilang ipinagkaloob sa kanila. At pagbalik ng master, meron silang ibinalik sa master. Pero itong isa sabi niya, bakit hindi mo na lang nilagay, nung tinatanong siya, nilagay ko po kasi sa ilalim kasi natakot po ako. Kasi kayo, alam kong kinukuha nyo yung hindi nyo pinagpaguran. Hindi nyo takot. Matalino naman yung kanyang ginawa para hindi mawala at meron siyang may balik, pero hindi yun ang pinag-uusapan Yung lumago Alam niyo po ba na ayaw ng Diyos na hindi lumalago ang isang Kristiyano? Kapag ikaw ay taga-upo lang diyan, ayaw ng Diyos na nakaupo lang tayo. Dapat may ginagawa tayo. Amen? Yung simpleng ngitian mo lang yung mga kapatiran, ang laking bagay niyan. Pero mo, nakaupo ka na nga lang dyan, nakasimangot ka pa. Paano mapagpapala yung mga... huwag ka nang magpakita sa mga kapatiran kung nakaupo ka na nga lang dyan. Kasimangot ka pang ganun. Ngiti ka. Di ba? Alam nyo, isang ngiti mo lang. Talagang yung tao, iba yung hatak sa kanila. Bakit? Ang laki po ng nagagawa ng smile. Subukan mong ngitian yung isang taong may problema. Gumagaan yung kanyang At subukan mong humarap sa taong may problema, nakasimangot ka. Sigurado yan, mamaya ikaw nakaaway niyan. Di ba? Mga kapatid, yung kailangan nating paypayan yung ating mga tinatawag na kaloob mula sa Panginoon. At tingnan po ninyo, bakit kailangan nating hindi ikahiya yung gospel na meron tayo? Yung kaloob na meron tayo sa ating Panginoon. Tandaan ninyo, sabi sa verse 12, si Apostol Pablo, ng 2 Timothy chapter 1, that is why I suffer as I do, however I am not ashamed, for I know, tingnan po ninyong maigi the one in whom I have put my trust. And I'm convinced that He is able to protect what He has entrusted to me until the day He comes. Mga kapatid, darating ang Panginoon. Ano man yung ibinigay ng Lord sa atin. Huwag tayong mahiya. Amen? Palaguin natin yung kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin. Hayaan natin, i-enhance natin yung kaloob na meron tayo. Kasi ikaw yan Kung gusto mong magkaroon ng mag-boost, ano yung sabi ko kanina? Pag Kristiyano ka, pray, Word of God, fellowship, worship, service. Pray, Word of God, fellowship, worship, service. Pag-alabin natin ito. At patuloy nating ipakita na talagang si Christ ay
nasa atin. Ngayon, ano pang sinasabi ni Apostol Pablo sa verse 13? May pattern na ibinigay ang Diyos para tayo ay lumago. Huwag ho tayong lalayo. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Alam niyo po ba na yung Word of God na naririnig natin ngayon, maging yung fellowship, worship, at yung paglilingkod, nagkakaroon ng changes sa panahon ngayon. Na-modernize na. Di ba? Kung mapapansin nyo sa social media, ang dami nang nagbago. Pag hindi kayo naging aware dyan, ano ba yung dapat na pattern? Sabi rito, tingnan po ninyo, hold on to the pattern of healthy teachings that you have heard from me, along with the faith and love that are in the Messiah, Jesus. Mga kapatid, healthy teaching. Pagka sinabi po natin ng healthy teaching, yung doctrinal. Good. Mabuti. Huwag nating hahayaan na yung mga katuruan na naririnig natin sa ngayon ay hindi doctrinal, hindi mabuti. Kasi pwedeng makapinsala sa ating spiritual na buhay. Amen po ba? Kaya si Apostol Pablo ay talagang maingat niyang pinagsasabihan itong si Timoteo na hold on, panghawakan mo, yung healthy pattern. Amen? At naniniwala ako, katulad ng sinasabi ni Paul sa verse 14, yung ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, ay mapuprotektahan yan sa tulong ng banal na Espiritu Santo. So totoo yung sinasabi ng Panginoon. Sa John 15, verse 5, apart from me, you can do nothing. Kapag wala si Christ, wala ang kanyang Espiritu. Amen? So with the help of the Holy Spirit who lives in us, balik mo doon, who lives in us, I protect the good treasure that has been entrusted to you. Mga kapatid, ano yung pinagkatiwala ng Diyos sa'yo? Ano man yan? Ano man yung mga ipinagkaloob ng Diyos sa atin? Fan into flame. At naniniwala ko with the help of the Holy Spirit, mag-aalab yan. Yung love na iniligay ng Diyos sa puso natin. Mga kapatid, pag-alabin mo yung pag-ibig mo sa Diyos. Kasi hahanapan tayo ng Panginoon. Pero naniniwala ako, lahat yan ay mapuprotektahan till He come. Kapag tayo po ay nanangan sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Amen? Kaya, bakit natin nagagawa ito? Kasi sa tulong ng Espiritu Santo. Bakit tayo nagpapatuloy? Bakit tayo patuloy na nagmamahal? Kasi nga, dahil sa tulong ng Espiritu Santo. So with the help of the Holy Spirit, hayaan po natin, huwag nating i-grieve ang Holy Spirit. Mamuhay po tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Sin not, huwag nating hawakan yung kasalanan. Pag alam mong kasalanan yan, huwag mo nang hahawakan. Amen? Hello? Lalong-lalo na sa panahon ngayon, mga kabataan. Napakalakas ng temptation sa mga kabataan sa panahon ngayon. Pag alam mong yan ang nagiging dahilan para ikaw ay manghina, para ikaw ay mamatay yung apoy,
lumayo ka na dyan. Kasi hindi tayo matutulungan ng Espiritu Santo kapag tayo ay namumuhay na makasanlibutan. Amen? Kaya nga, sa tulong ng Banal na Espiritu Santo na nasa atin, magtatagumpay tayo. Pero kapag ka namuhay tayo sa kasalanan, namuhay tayo ng makasanlibutan, tiyak, mamamatay yung apoy. Amen? So hayaan natin, makihalubilo po tayo sa mga Kristiyanong nag-aalab. Hello? Makihalubilo kayo sa mga Kristiyanong nag-aalab. Sa mga Kristiyanong talagang gustong maglingkod sa Panginoon. Pero kapag ka ikaw ay nakihalubilo sa mga Kristiyanong ayaw maglingkod sa Diyos, manghihina ka. Hayaan mong ang puso mo ay patuloy mong una sa lahat, ang Diyos ang makakatulong sa atin para manatiling nag-aalab yung ating kaloob mula sa Diyos. Mamuhay ka na si Kristo ay nakikita sa atin. Magtiwala ka sa gawa ng Banal na Espiritu Santo at huwag ka nang magkasala pa. Mga kapatid, para mapag-alab natin yan. Alam nyo ba na ang kasalanan ang siyang pumapatay doon sa alab? One miss you die. Isang maliit na kasalanan lang, namamatay yung alab. Amen. Kapag alam mong kasalanan, huwag mo nang gawin. Nakikiusap ako sa atin. Paypayan natin. Balikan natin yung verse 6. Sa tulong ng Banal na Espiritu na nasa atin, mapuprotektahan yung ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Sa verse 1, ay verse 6, sabi ulit ni Paul, for this reason I remind you to fan into flame. Paypayan natin the gift of God which is in you through the laying of hands. Paypayan po natin. Ayaw ng Diyos na na malata yung pananampalataya natin. Gusto ng Panginoon, yung alab, yung desire sa puso natin, para makita ng marami na tayo nga ay talagang totoong Kristiyano. Amen? Nakikiusap ako, lumayo tayo sa kasalanan. Hayaan natin, ipasakop natin sa Diyos yung ating mga buhay. Katulad ng sinabi ng Panginoon, magsisi ka at balikan mo, gawin mo ulit yung unang ginagawa mo sa Diyos. Yung pag-ibig, unang pag-ibig. Tayo pong lahat ay tumayo. Brothers and sisters, sa oras pong ito ay nais ng Panginoon na talagang bawat isa po sa atin ay nag-aalab
hindi po nanlalamig. Amen? Kapag tayo po ay malamig, ayaw ng Diyos. Pero sa oras pong ito, katulad ng sinabi roon, there is a gift coming from the Lord that is in you. Paypayan po natin. Hayaan mong sa oras na ito, let us desire more. More. More of Him. More of the power of the Holy Spirit. Let us desire more. Patuloy nating nasain muli ang pagsakop ng Diyos sa ating mga isip, sa ating mga puso, upang sa gayon, sa bawat hakbang, sa bawat sinasabi natin, sa bawat iniisip natin, ang Diyos ang lagi nating naaalala. Mga kapatid, nakikita ng Diyos yung puso natin. Hayaan mong sa oras na ito, hindi po natin kaya na pag-alabin ito. Malibang isuko mo sa Kanya. Pwede po bang tayo ay magsuko sa Panginoon na kung saan habang inaawit natin ito ay maging nasa ng puso natin. Habang inaawit ng choir ang awit na ito, makipag-communion ka sa Panginoon. Amen? You gave it all for me. My soul desire, my everything. And all I am is devoted to you. Oh, How could I to see you are the love that rescued me. and all I am is devoted to you. And oh, how could I Not be moved, Lord, here with you. So have your way in me. So there is just one thing that I will sing. Lord, pakinggan mo ang iyak ng iyong mga anak. My one desire Is to be where you are, now and forever. is more than a song. Now and desire is to be with you. Is to be with you. This is my cry. My one desire Is to be where you are, Lord, now and forever. More than a song. more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. Let the people sing, this is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire Is to be with you. is Is to be with you. This is my cry. my one desire is to be where you are, Lord, now and forever.
Panginoon, sa oras pong ito, nakikita mo ang mga babae at lalaki na narito ngayon na nagnanasa sa kanilang puso na ikaw ay muling maranasan nila. Lord, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, that we will fan into flame the gift that you have given unto us. Hindi takot, Panginoon, kundi courage, power, and love, and even self-discipline ang nais mo na maging karakter namin upang sa gayon patuloy naming mapag-alab ang kaloob ng mula sa iyo. Panginoon, kung merong mang nanlalamig, backslidden in the heart, present, Panginoon, sa iyong gawain, subalit ang puso ay malayo. Kapatid, sa oras na ito, wag mong hayaan na tayo ay maging ritual na Kristiyano. Ang Diyos ay gumagawa sa atin, subalit kailangan na ikaw ay meron ding gawin. Wag mong hayaan na sa umagang ito ay patuloy na kaligtaan mo ito, sapagkat ang Diyos ay nagpapaalala sa atin, fan into flame the gift of God. Sa oras na ito, kung anumang kasalanan ang iyong mga nagagawa, ihingi mo ng tawad sa Diyos. Because the Holy Spirit that is within you, ang Espiritu Santo na nasa iyo, ay hindi makakakilos kapag merong kasalanang nakikita sa atin. Yes, sa oras na ito, hayaan po natin, patuloy po tayong manalig sa Panginoon. Katulad ng sinasabi ng 1 John 1:9, kung ipapahayag ng ating mga labi ang mga kasalanan natin, ang Diyos ay banal at tapat na magpapatawad. Yes, ask forgiveness. Mga kapatid, sa oras na ito, nais ng Panginoon na protektahan ang kaloob na ipinagkaloob niya sa atin. And the Holy Spirit can protect that. Hayaan mong sa oras na ito, kahit anong katiting na kasalanan na meron sa isip at puso mo, do not allow it. At patuloy mong hayaan na maging dalisay, maging puro ang ating pagkatao sa harapan ng Diyos, upang sa gayon, ang Espiritu Santo ay patuloy na mananahan sa atin. Yes. Panginoon, salamat po. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang iyong mga anak nito. Hayaan mong ang iyong Espiritu Santo ang siyang patuloy na kumilos sa kanila habang sila ay nag-aantay sa iyong muling pagbabalik. Sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Holy Spirit, take complete control. Be with them, spiritual, physical, maging sa kanilang financial. Lord, I pray, hayaan mong magsilago ang bawat isa while we are waiting for your return. Salamat o Diyos sa umagang ito, at hayaan mo po o Diyos na pag-alabin mo, Panginoon, ang pakikipag-fellowship ng iyong mga anak sa bawat isa, upang sa gayon ay magkaroon, Panginoon, ng pagpapalakasan sa isa't isa. Panginoon, salamat po. Purihin ka, luwalatiin ka, at patuloy na salamat sa iyong pagpapala na iginawad sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin, ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Hallelujah! Patuloy po nating ibalik sa ating Panginoon ang lahat ng papuri at pasasalamat. Hear our praises, O God!
homes be filled with dancing. May our streets be filled with joy. May our streets be filled with joy. May injustice bow to Jesus. May injustice bow to Jesus. As the people turn to pray from the mountain, oh, from the mountains to the valleys, hear our praises rise to you from the heavens to the nations. Hear our singing, fill the air. Minsan pa po nating awitin